We are now on our second episode. Yung first episode natin was entitled English Tutor Ka Lang. If you haven't watched it, check nyo yung link on the comment section. And for those who are new to this channel, my name is Wang Sensei and I'm an English tutor and the author of the book English Tutor Ka Lang, guidebook ito ng mga bagong English tutors. So this book has 10 chapters where I shared my journey as an English tutor for 24 years. We are now on episode 2. So ito ay part ng chapter 2 nung book na sinulat ko. Yun nga, yung title niya, English Tutor Ka Lang, guidebook ito ng mga bagong English tutors. So tara, simulan na natin. In chapter 2 of the book English Tutor Ka Lang, guidebook ito ng mga bagong English tutors, I talked about hi. I talked about how I became an English tutor. So, magbabalik tanaw ako dito ng aking kaunting history. Let me read to you some parts of it. Paano ba ako naging English tutor? I took up AB English pero hindi para maging teacher. It was my preparatory to law. After graduation, I took up law and worked for the Philippine Army as a researcher analyst at the same time. After one sem, well, napagod na ako. Napagod na ako maging working student. Feeling ko that time, bago pa man ako makagraduate, naglalakad-lakad na ako back and forth from San Beda to Malacanang kasi nabuwang na ako. It was tough. I was praying na sana makahanap ako ng part-time job lang. Yung tama lang na may panggastos ako sa pag-aaral ko. Luckily, an acquaintance offered me to teach English. She was an English tutor and was planning to leave na her company kasi nakapasa na siya ng teacher's board exam. So, magfu-full-time na siya as a public school teacher. Of course, I accepted it right away. It was offered to me at the right time. Ang usual na questions na nababasa ko sa mga ESL, FB groups, pwede po ba ang walang experience? Yes po, pwede kang mag-apply kahit wala kang experience. Ang dami kaya ngayong companies na tumatanggap ng applicants, even walang experience. Punta ka sa TikTok, naku, ang daming nag-o-offer doon. Pero what does it take ba to be an English tutor? When I started, wala pang mga ESL groups na pwede mong salihan para makakuha ka ng tips. Pero ngayon, i-type mo lang ESL groups, ang dami ng bubungad sa'yo. I highly recommend you to join these groups. And take time to read yung mga posts ng mga members. Marami kang matututunan. But for this video, I will share 5 tips para malaman mo kung pwede ka bang maging English tutor. Simulan na natin yung number 1. Number 1, kailangan kaya mong i-express ang sarili mo sa English. Obvious ba? Hindi mo kailangan ng mga mahihirap na words or idiomatic expressions. Basta ang importante, clear ka magsalita, tama ang grammar mo, at naiintindihan ka ng kausap mo. Yan, 1 point na yan. Di ba sa ating mga Pinoy, normal naman ang pagsasalita ng English. Pero kung hindi ka sure, ganito gawin mo. Spend 1 hour. Think in English. Tignan mo kung kaya mo na isang oras, tuloy-tuloy lang yung English na nasa isip mo. So, pag ginawa mo to, dapat be intentional. Have a topic in mind. Pag magsisimula ka na. Parang, think of something na interesting para sa'yo. Mahilig ka ba sa sports? Halimbawa, mahilig ka sa sports, then take sports as your topic na iisipin mo for 1 hour. Anything about it. Again ha, iisipin mo lang, hindi ka pa magsasalita. See how your mind works. Observe mo kung marami ka bang, yung parang feelers. Halimbawa, ano bang tawag doon? Teka. O kaya yung ano ba yan? So yun, yung mga ganon. Tsaka yung mga long pauses.
Observe mo lahat yon. Pero teka, make sure lang na kapag gagawin mo tong exercise na to, walang nakakakita sa'yo. So, do it in your bedroom or sa bahay. Kasi baka mamaya magulat ka, nakunan ka na pala ng video, tapos nakapost ka na sa TikTok. So, anyway, that's number 1. Pag tuloy-tuloy ang flow ng idea sa utak mo in English, that's a good sign. Ayan, number 2 na tayo. Pakinggan mo yung accent mo. Yan, that's our number 2. Mind your accent. Usually, American accent ang preferred ng companies, pero minsan may makikita ka na looking for English tutors with neutral accent. Ano ba yung neutral accent? Paano ko ba siyang explain? Ako, hindi ako, I'm not American accent. As in, neutral talaga yung accent ko. Wala ako yung mga, alam mo yun, yung mga twang-twang na yan. Pero, ako kasi, clear ako magsalita and malakas talaga. Kumbaga, dinadaan ko siya sa lakas ng boses. So, yun. That's very important. Ewan ko ba, parang, pag ako kasi, pagkausap ko students ko, parang may switch na, alam mo yun, tuloy-tuloy yung English ko. Pero pag yung kwentuhan lang, hindi ako ma-English. Or, siguro depende din sa kausap ko. Ewan ko ba? Ewan. Basta ganun Pero, definitely, hindi ako American accent. Ang importante kasi naman dito, dapat wala kang punto. Alam mo yung punto? I'll give some examples. Halimbawa yung, wait ha, magbibigay ko ng example pero sana wala naman akong ma-offend Kumbaga lang to, para maintindihan nyo lang kung ano ibig kong sabihin. Halimbawa yung punto sa bandang Visayas region. O teka ha, wait lang, hindi ko siya nilalahat. Kasi ako may mga pinsan ako sa Cebu Pag narinig mo silang magsalita, hindi mo nga iisipin na Pinoy Pero teka, bakit ba ako nagpapaliwanag? Ang ibig ko lang naman sabihin dito, minsan kasi may tendency tayo, let's say hindi lang naman sa Visayas, Batangas, di ba? Yung bang madiin yung very obvious yung punto, di ba, nung iba. So, ang kailangan, hindi naman talaga, not all companies are requiring their applicants to have American accent, but at least yung neutral. Meaning, walang punto. So, okay naman tayo dun, Yan. So, again, wala naman tayong gustong ma-offend dito. Okay. So, kung halimbawa ito sa tingin mo yung magiging issue mo, anong dapat mong gawin? Ito yung tanong ko sa'yo. Gaano ka kaseryoso na pasukin ang English tutorial? Kasi kung ito ang magiging full-time job mo and meron kang issue sa accent, well, I suggest mag-enroll ka ng American accent. O kaya alam mo yon, mag-enroll ka sa courses na ma-enhance yung voice mo. Ayun lang naman. Pero kung pwede namang madala sa practice lang, kasi alam mo maraming mga videos online na pwede mo panoorin para ma-improve mo yung accent mo. Halimbawa, sa YouTube, di ba? Ang dami dyan. Sa TikTok, yan, para medyo maiksi lang. Marami kang pwedeng panoorin. Tapos, ang gawin mo, magsalita ka sa harap ng salamin. I-record mo yung boses mo. Pakinggan mo. Or, better yet, iparinig mo sa kaibigan mo or yung tao ba na magsasabi sa'yo ng totoo na, ay, oo nga, friend, medyo parang kailangan ng i-enhance yan. Kailangan mag-enroll ka na. Yung ganon. Anyway, what I'm saying is, napaka-importante ng accent mo. Isa yan sa dapat mong bigyan ng pansin. Moving forward, so number 3 na tayo. Your grammar. Kailangan ko pa bang i-explain to? Parang self-explanatory naman ata ito. But anyway, English tutor ang papasukin mo, 'di ba? Yung papasukan mo. So, basic, 'di ba? Master the verb tenses. Yung present, yung past, yung future.
Kasi dyan iikot ang buhay mo once na naging tutor ka na. I-master mo talaga siya. Alam mo kung bakit? Hindi, no? Hindi. Kasi it's more than just knowing how to use them. Dapat kaya mo siyang ipaliwanag. Kasi imagine kung hindi mo siya na-master, na gamitin, 'di ba? Yung sa sarili mo lang, yung sa writing mo, sa speaking mo, paano mo ipapaliwanag yan sa estudyante mo? Halimbawa, bakit sa sentence na Mika plays the guitar, may S yung play? Bakit naman sa sentence na Anne and Tom play chess? Wala namang S sa word na play. Bakit? Kasi ba hindi na guitar yung pinlay? Hindi, joke lang. Pero isa lang kasi yan sa mga scenarios na, you will encounter kapag nagsimula ka ng magturo ng English. Lalo na sa non-English speakers. Napansin mo ba kapag, halimbawa, nagsulat ka ng isang composition, tapos binasa mo siya, na-identify mo yung mistakes di ba? Merong ganun Hindi mo ma-explain, pero you have that feeling na, ay, it doesn't sound good. Pansin mo yon? We learned the English language kasi since bata pa tayo. Exposed tayo sa English. Lagi natin naririnig, lagi natin nababasa. So, meron tayong awkward feeling pag parang iba ang pagkakakonstruct sa isang sentence. Unfortunately, walang ganong pakiramdam ang mga non-English speakers kasi wala silang batayan, 'di ba? Kaya minsan may instances na kapag kinorek mo sila, tatanungin ka ng why? Kailangan masagot mo yung why na yan. Halimbawa, Teacher, why I haven't seen him? At hindi, I didn't see him ang sentence structure. O sige, paano mo ipapaliwanag yan? 'Di ba? I suggest magbasa-basa ka na ng English grammar books bago ka pa man mag-apply. Alam mo, ang daming free PDF books online. Walang dahilan para hindi ka magkaroon ng copy. Magandang libro yung sa grammar, yung Grammar in Use. Kahit anong edition yan, okay yan. Siyempre, alam mo naman, English is English. Pare-pareho lang naman yan. Binabago-bago. Siyempre, dinadagdagan lang ng information, di ba? Tapos, pag nag-research ka, isama mo nang hanapin yung Elements of Style by William Strunk and E.B. White. That's the book that every English teacher must have. So, i-google mo na lang para malaman mo bakit ko sinabi na must have siya kapag nagsimula ka ng magturo ng English. Invest on yourself, kapatid. Alam mo, I was a graduate of AB English, but when I started teaching as a freelancer, nag-enroll ako sa nag-enroll ako sa Speech Power. Not necessarily to learn the English grammar, but to learn how to teach it. Alam mo, I was able to create my own grammar worksheets na hanggang ngayon nagagamit ko pa rin talaga. Kumbaga, I made them out of the handouts na binigay sa amin ng mga teachers namin sa Speech Power. Kung kailangan mag-enroll ka, halimbawa, mga crash courses, mag-enroll ka, whether, alam mo yun, online or kung face-to-face, mag-invest ka sa sarili mo. So, paano? Number 4 na tayo. Number 4, know the different. Diba? English teacher yan. Hindi. Number 4, know the different learning styles of students. May kanya-kanya tayong estilo diba? Iba-iba ang paraan ng mga students to absorb what you teach. Kapag alam mo ang learning style ng students mo, mas magkakaintindihan kayo. Bigyan kita ng senaryo Halimbawa, ito si student A. Tuwing nagle-lesson, feeling mo wala sa focus. 'Di ba? Pinapabasa mo ng sinulat mo sa blackboard, pero tayo nang tayo.
Pag pinakitaan mo ng cartoon videos, ay, yan, nakukuha mo yung attention niya. Pero after 1 or 2 minutes, tatayo na naman yan. Minsan, sasayawan ka pa niyan. Kung hindi mo alam ang learning styles, syempre gagawa ka ng conclusions, di ba? Ay, matigas ang ulo ni Bagets. Ay, pasaway. Minsan ang masama pa dyan, nagda-diagnose ka na. May ADHD to. Kawawang bata. Na-judge. Kung alam mo yung iba't ibang learning styles ng mga students, may isip mo na, baka tactile itong bata. Ano ba yung tactile? Ito ba yung nilalagay sa CR? Hindi. Tile yun. Tiles yun, tiles. So, ang tactile, these are kids who want to touch actual objects. Oh, halimbawa, kung ituturo mo ay, let's say for example, fruits, dapat nahahawakan niya yan. Nakikita niya yan talagang aktual. 'Di ba? O kaya halimbawa naman, baka yung estudyante mo, kinesthetic. So, ano naman to? So, these are kids who learn effectively when they move a lot during the lesson. Hindi to pwedeng pauupuin mo lang. Dapat may ano yan. Gumagalaw sila. Alam mo yon, may mga activities ka na parang yung magiging active sila. Doon mo gamitin niya yung energy niya doon. Ginagamit niya yung energy niya at the same time, natututo siya. So, imbes na mag-post ka sa FB wall mo ng I did my best. Ganyan di ba? Ang dami niyan sa Facebook I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Di ba? Mag-experiment ka muna. Try mo other ways to make the lesson more attractive to your students. And paano mo magagawa yan kung hindi mo alam yung mga learning styles? So, again, know the different learning styles of students. In chapter 8 of the book that I wrote, again, ang title niya, English Tutor Ka Lang, guidebook ito ng mga bagong English tutors. I discussed the different language learning styles. Nagbigay ako ng mga scenarios for each style para ma-picture mo siya. So, comment mo nga sa baba. Inutusan no? Comment mo learning styles on the comment section if you're interested to learn more about it. Usap tayo. And finally, finally, number 5. Understand the teaching methods. So, just like there are different language learning styles, meron din tayong tinatawag na teaching methods. Ito yung hindi ko naintindihan when I was starting. I thought students will learn the same way that I learned at school. Hindi pala ganun yon, mga mga ma'ams and sirs. Hindi pala ganun. Iba din pala talaga ang sistema. Thankful talaga ako na nalaman ko yung yung TESOL certificate. Alam mo yun, nung nag-enroll ako sa TESOL Asia, doon lumiwanag ang lahat sa akin. Nagkaliwanag ang buhay. Doon ako nagkaroon ng sistema. Ano naman, kung alam ko ang teaching methods, anong silbi nito? Mga bata lang naman gusto kong turuan, ABC, ganun lang naman. Siguro yan yung iniisip mo, no? Kailangan pa niyan. Dali-dali lang naman ituro ng ABC. Magsusulat ba ako sa whiteboard ng future tense? Tapos ilalagay ko yung definition? Tapos lalagyan ko ng examples? Tapos, kasi ganyan yung, di ba? Ganyan naman yung ginawa sa akin ng teacher ko noon, Natuto naman ako. Hindi nga yun sa whiteboard, Naalala ko sa Manila paper. So, halimbawa, tatanungin mo sila as, pre-task, what will you do on the weekend? Yan yung tanong mo. So, magbibigay yan ng examples. Halimbawa, swimming, practice tennis, or stay home, etc., etc. Gagawin mo ngayong sentence yan.
Halimbawa, Tomoko is going to swim. Anna and Beth are going to play tennis. I'm going to stay home. Tapos, pwede kang magbigay ng sample conversation. Sulat mo rin sa board, di ba? Tapos ipapabasa mo sa kanila yon. Hanggang sa maintindihan na nila na, kailangan kapag ang pinag-uusapan about weekend, about tomorrow, dapat merong is or are or am, tapos going to. Yun yung future. So, ano yun? Paulit-ulit lang yun. Kapag nakita na nila yung essence, dun mo na pwedeng ipakita sa kanila yung formula, which is, halimbawa, she plus is plus going to plus verb. We plus are plus going to plus verb. I plus am plus going to plus verb. Tapos yun, i-apply mo lang ulit sa iba't ibang yung mga subjects, di ba? He, she, it, I, you, we, they. Ganon. Sa chapter 9 nung book na sinulat ko, I talked about the 5 commonly used language teaching methods. These are the methods I apply to my students for the longest time. Comment teaching methods if you want to know more about it. And alam mo yun, pwede nating pag-usapan yan sa mga susunod na videos. So, i-summarize na natin. So, these are the things that you need to know to be an English tutor. Number 1, be able to express yourself in English. Number 2, mind your accent. Number 3, revisit your English grammar. Number 4, know the learning language styles. And lastly, number 5, know the teaching methods. Pag yan naintindihan mo, may edge ka na. Iba din kasi na, alam mo yon, yung may prior knowledge ka bago mo pasukin yung pagtuturo. Dapat alam mo na, hindi lang, alam mo yon, turo-turo lang, tutor-tutor lang. Maganda na alam mo tong mga to. Before I end this video, biglang sumeryoso na. No, but before I end this video, I'd like you to understand this. Kung gusto mo talagang maging tutor, dapat sa simula pa lang, you have to identify kung ano ba ang English tutorial para sa'yo. I mean, ano ba to sa'yo? Halimbawa, extra income ba ang hanap mo? Yung tipo, magtatrabaho ka pa rin, tapos gagawin mo to on the side? Or baka naman, ano to, pang-augment lang ba sa income ng husband or wife mo? Pero ang priority mo is to take care of your family? Or baka, ito na ba ang magiging source of income mo? As in, siya yung main source ng income. Pwede rin naman na for others, baka plano mo na in the future, mag-put up ng sarili mong tutorial center and feeling mo mas maganda kung, alam mo yun, na-experience mo first hand. Bakit importante ito? Bakit nga ba? Kasi actually, alam mo, yung effort na i-exert mo, magve-vary dyan. Iba ang galawan kung iniisip mo na pang extra income lang siya, dun sa magiging bread and butter mo na siya. Kasi kung pang extra income, yung, ano mo, yung purpose mo, pwede naman na, alam mo yun, basahin mo lang yung materials, few minutes before the lesson, okay na yan, alam ko na yan, di ba? Pero kung nakikita mo na ito na talaga yung gagawin mong, hanap buhay mo na talaga, you might consider creating your own materials, o kaya getting TESOL certificate.
At pag sinabi kong getting, hindi yung bibilin mo lang kasi marami yan sa online. Kaloka. Binibenta, ano ba, 80 pesos, 100 pesos. So, kumbaga, aralin mo na, di ba? Seryosohin mo na kung yun yung purpose mo. Kumbaga, kung long term na yung plano mo para dito. Advance mag-isip no? But really, alam mo, it will matter kung bago ka pa lang pumasok. Paghandaan mo na ang future para hindi ka na mangapa. Mag-adjust ka na lang in the middle of the process. So, dun mo ngayon titignan, ano ba yung effort na ibibigay ko dito? Okay, pang extra income lang. Okay, pang bread and butter na. Ganon. So, paano? Napahaba na tayo. Napahaba na tong ating video. But, I hope you learned something from this video. So, again, kung bagong English tutor ka or nagpaplano ka pa lang na maging English tutor, click the subscribe button. Then, click mo rin yung all para updated ka sa mga videos na ilalabas ko.